Hello po muli mga kababayan, mga katambay, magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat, saan man pong sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan, samahan niyo po ako, magkomento po muli, inyong katambay. Komentuhan po natin yung sinasabi nga po na kumakalat sa social media na nag-text messages ng Pangulo ay kinonfirm po ng Pangulong Marcos Jr. na totoo po yung kumakalat na talagang pinigilan niya at gusto niyang pigilan yung sinasabi po na impeachment na kumakalat po na balita lalo po sa Vice President na siya i-impeach sa pangunguna po ng institusyon ng Kamara. At sinasabi po dito ng Pangulo ay waste time lang daw po ito mga tambay. At hindi importante, is not important. At komentuhan din po natin yung kaganapan po sa NBI. Pinagkakaguluhan po ng mainstream media ang NBI dahil daw po sa hindi pagdalo ng Vice President, mga katambay, sa NBI. Pakinggan po natin ang pahayag ng NBI Director, mga katambay. Unahin muna natin ang pahayag ng Pangulo about do sa hindi raw importante ang sinasabing impeachment na niluluto sa Vice President, mga tambay. Pakinggan po natin ang Pangulo. Good morning. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President had a larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Nakita niyo mga tambay, ngayon siya nagsasalita mga tambay kasi nalalagay na po sa hot seat ang kanyang panunungkulan mga katambay. Hindi kasi kinagat ng taong bayan yung kanilang mga palabas, lalo po ang palabas ng institusyon ng Kamara mga katambay. Kaya po, nag-iingat po siya ngayon, mga katambay. Ang Pangulo, maingat na maingat po ngayon about sa impeachment ng Vice President. Kasi lumalakas palalo ang puwersa ng Vice President. Mamaya, komentuhan po natin maya-maya. At pakinggan po natin ang NBI po. Sa NBI naman tayo, bago natin komentuhan. Kami ang initial namin yun, usapan kanina after the council left. Nag-usap-usap kami, yun, ang napag-usapan namin yun initially. Pero follow-up lang po kasi nag-appear si Atty. Lim, so is there valid reason ba't daw po hindi dumating based sa mga previous interviews na darating sa or may reason po bang nabanggit yung abogado sa inyo? Yes, ito nga, hanggang ngayon, ang reason ay dahil may ongoing House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability na nakaset. Yung pagka-cancel ng House yesterday came in late daw. Late na yan na natanggap. So she is not ready for the NBI investigation. Ayun po, sinabi po ng Vice President, yung dahilan, kaya hindi daw po siya naka-attend. Dahil nga po late na natanggap kasi meron po siyang unang hearing na dapat atinan. Ito pong sa hearing po ng Quadcom. Diba? Yung kanya confidential pa na napospon. Diba? Bakit kaya pinuspon mga katambay? Nagtatanong lang po tayo. Bakit kaya pinuspon ng NBI, ng Quadcom, ng committee ng Quadcom? Ano kaya dahilan at bakit pinuspon? Diba? Dahil kaya wala na kayang dating dahil nga ang Pangulo mismo nagsasabi na waste time na lang daw ang ginagawang kung sakali may impeachment. Ganun po ba?
Bakit pinagtagal nila kung wala naman pala silang plano o sinasabing waste time lang at pag-aaksaya lang ng oras, mga tambay, at hindi importante ang impeachment lalo sa Vice President. Bakit kaya nasabi na isang pangulo 'yon? Lalo po ng President Marcos sa Vice President, mga katambay. Bakit kaya? Wala pong planong i-impeach pero may plano pong pabagsakin, siraan, pababain ng kanyang yung kanyang popularidad. Kailangan bumagsak sa Pilipino dahil napakalakas niya sa popularidad, lalo sa power vote po, sa popular vote po, ay talagang nangunguna po ang Vice President Sara Duterte, mga katambay. Kaya hindi po sila titigil pala hanggang sinasabing yung hanggat hindi nila nakukuha yung talagang yung ang Vice President ay mawala na po sa politika at siran-sira na. Katulad po nito. Kaya po nila sinabi rin po ng presidente ng Pilipinas, ang Marcos Jr., ang presidente. Kasi po, sa iba naman po sila nakatutok ngayon. Di ba? Saan po nakatutok? Mas kinaagat po ng mainstream media ngayon. Di ba? Kasi yung threat sa buhay ng Pangulo. Kasi yung confidential fund, hindi ka panipaniwala pagka doon po nila niluto sa confidential at impeachment. Di ba? Pag nilagyan mo ng logic, di ba? Kaya po ito nakapagdesisyon na rin dahil nga lumalakas ang suporta ng Vice President. Lalo ngayon, ang ating mga kababayan talagang hindi na nagugustuhan ang pagpapatakbo ng Pangulo sa bansa. At ang institusyon ng Kamara at Senado ay hindi na rin nagugustuhan at sinusuka na ng karamihang Pilipino ngayon ang institusyon dahil sa mga natuklasan po at pinasabog ng Vice President ang napakalaganap na korupsyon, mga katambay. Pati ang First Lady, pinasabog din ng Vice President ang ginagawang korupsyon ng First Lady na hindi halal ng bayan, pero kumukolekta ng daan-daang milyon daw sa pera ng taxpayer, mga katambay. Pero walang investigasyon dito NBI, di ba? Ang NBI, ang Director NBI po yata dyan ay ayon kay NBI Director si Jaime Santiago, mga katambay. Nakita niyo po, mga katambay. Ang investigasyon lang po, siyempre, mas importante kasi buhay daw ng Pangulo. Kaya yung sinasabi po nating impeachment, yan, sinabi ng Pangulo. Pero ang tanong, susundin ba siya ng pinsan niya, kamag-anak niya, na hando sa institusyon? Di ba? Mukhang mas powerful ang speaker kisa yata sa kanya. Di ba? Malalaman natin. Dahil nakikita naman natin halos lahat na pagkikita po ng mga Pilipino, yung hindi po kasi trabaho ng isang speaker at trabaho ng presidente, siya po halos ang nakikita po ng mga Pilipino tumatrabaho. Pati po pagiging yung pagiging secretary po ng DSWD, di ba? Lagi po nakikita yan sa DSWD, di ba? Kilalaki po mga tarpaulin pagmumuka. Lalo po pagka panahon na ng ayuda, di ba? Ayuda. At pati po sa mga armed forces natin, di ba? Sa mga kasundaluhan. Siya nagpapahayag, di ba? Noong nakaraan, siya ang talaga nagpunta po sa mga kampo ng ating militar at para po maghatid daw ng magandang balita para dagdagan ang allowance ng ating mga kasundaluhan. Di ba? Ganyan po ka-powerful ang speaker. Kaya dito po, sa nakikita ko po, waste time. Kasi, kaya sinasabi pong waste time at hindi importante. Kasi walang ground para dalhin mo sa impeachment. Kung ang kukunan mo lang ng impeachment, itong confidential fund. Kasi maraming malilintikan dyan. Unang-una siya. Ang Pangulo kasi laganap ang korupsyon di ba? Nakita niyo po napakaraming kilalaking pera
na hindi po naiimbestigahan ng Kamara at ng Senado. Walang investigasyon. Di ba? Lagi ko sinasabi, yung sinasabi nga na napakagaling na naging presidente ng ating bansa at napakagaling na prosecutor ang dating Pangulong Duterte. Ano sabi niya? Yung ginawa nga lang nila, napakalaking problema. Nakakaharapin ng Pangulong Marcos. Dahil nga po, isa po itong napakalaking estapa ang ginawa po nila sa pera po ng taong bayan, lalo sa mga miyembro ng PhilHealth. Di ba? How many billions? Hindi bababa sa 60 billions yung nakuha nila. Pero contribute po ito ng mga miyembro ng PhilHealth. Pero ano nangyari? Walang investigasyon dyan. Kaya kung talagang iimbestigahan mo po, hahanapan mo ng impeachment, unang may impeach po ang Pangulo ng Bansa. Dahil sinasabi rin po ng mga kasundaluhan, di ba? Ayon na rin po sa retired ng kasundaluhan natin, di ba? Si Sir Dado, ano sabi niya? Talagang ang problema ng bansa ay nangunguna raw po ang Pangulong Marcos ayon kay Sir Dado, di ba? Ano sabi ni Sir Dado? Ang national threat ng bansa ay ang Pangulong Marcos. Dahil meron daw tayong Pangulong drugista, yan daw threat daw sa ating bansa yan. Di ba? Yung pagnanakaw daw po ng pera sa Kongreso, di ba? Na bilyon-bilyon, di mapaliwanag. Yeah, isan daw yan national threat din sa ating bansa dahil nga ninanakawan ng taong bayan at kulang ang pagtugon ang ginagawa sa taong bayan. Nakakatamay, di ba? Tapos, bibigyan mo ngayon ng issue dahil nga ginagawa nga po di ba nila itong pantakip sa lahat ng kapalpakan, mga pangako, mga promises na hindi natutupad. Ginagawa po nilang pantakip ang Vice President. Pero sa kabila nun, hindi na po kayang lokohin ang taong bayan. Hindi na kayang lokohin ang taxpayer. Nakikita po, nakikita ng mga Pilipino. Ang pera ni Juan de la Cruz, nakakautang pa tayo. For how many trillions ang binabudget natin? Hindi bababa sa 6 trillion pataas. Pero walang nakikitang malalaking programa. Magtatatlong taon na ang mga Pilipino sa bagong Pilipinas. Flood control lang ang pinagmalaki. Napakarami po yun. 5,500. Natapos na raw po yun sa panunungkulan ng Marcos Jr., ang presidente. Pero nawala na pong parang bula yun. Kaya nga ang tanong ng taong bayan, nasaan ang investigasyon doon? Gumastos ng hindi bababa, di ba? Lagi kong inuulit, hindi bababa sa 1.4 billion. Pero nakatutok po sila sa impeachment confidential fund ng Pangulo. Kaya, yan, naguhugas kamay yata. Dahil nga, una-una, nanganganib kasi pagka pinagpatuloy nila yung ginagawa po ng Kamara. Di ba? Lalo pong nalalagay sa kumunoy ang pagiging presidente ng bansa ng Pangulong Marcos Jr. Kasi ang taong bayan ay nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na po ang ating mga kababayan. Ang talagang hindi na nagugustuhan dahil napakarami pong pasang-pasang issue ang administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Unang-una, ang issue ng droga ng kanyang pamilya. Napakalaking issue po sa isang pamilya po yan, lalo sa Pangulo, ang magkaroon ka ng issue ng droga. Lalo-lalo na kung ayaw mong tugunan ang hiling ng taong bayan, magpa-drug test ka na. Pero, nagtataingang kawali ka dyan. Nagbibingi-bingihan ka sa sinasabi. Mismo ang Vice President ang nagsasabi na magpa-drug test na lahat. Lahat na nagtatrabaho sa gobyerno ay kailangan magpa-drug test. Pero, saan po dinadala ang issue ng drug test? Saan? Sa buhay, sa pagbabanta, assassination. Saan po dinadala? Ng media instead doon sa sinasabi ng Vice President na kailangan ng magpa-drug test na lahat ng opisyal, lahat ng nanunungkulan, nagtatrabaho sa gobyerno. Di ba? Nakita nyo kung i-twist ng media,
Hindi tutukan na kailangan malaman ng taong bayan kung sino ang adik at hindi, kung sino ang tumatangkilik sa droga at hindi. Di ba? At never din po inimbestigahan. At hindi rin po nag-ingay ang mainstream media. Di ba? Hindi nag-ingay ang mainstream media sa napakalaking korupsyon. Di ba? PhilHealth, Ginto, Maharlika Fund, at marami pang iba. Marami pang iba na korupsyon, mga tamay. Meron po tayong makabayan na ating nag-send po siya ng comment. Ito pong si I think si De Los Reyes, si Wine Prida de los Reyes. Ang ganda po ng comment niya. Nakita ang comment po niya, ang lalaking korupsyon po ang sinabi po ng ating makabayan na subscribers. Ang sinabi niya po, grabe ang korupsyon ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Yung pera na pondo, kinuha raw. Ayon po sa kanya, ay 62.5 billion na galing sa GSIS. Biro mo, apakarami to. Diba? Merong PhilHealth, merong Maharlika Fund, may Ginto, may flood control. Kasama pa sa GSIS, 62.5 billion. Tapos yung SSS, nakuhanan din daw po ng 62 billion. Etong land bank, yung land bank po kasi, dyan halos galing ang pera ng Maharlika Fund Investment, ay meron daw po 62 billion. At yung DBP, 62 billion. At yung PhilHealth, 60 billion. For how many billions na po ito? Pero wala pong investigasyon dito, mga katambay. Wala pong impeachment na niluluto sa Pangulong Marcos. Napakarami pong impeachable po ito. Pang-impeach na po ito ang Pangulo pagka pinagbasihan mo po yung mga numero kung ito po'y mapapatunayan, maiimbestigahan ng tama, di ba? Talagang mai-impeach ang Pangulo sa lalaki ng mga pera na dapat ipaliwanag kung yung ba saan napunta at saan ginamit. Di ba? Kailangan po i-audit yun. Di ba? Kaya lang, wala pong nagpapaputok. Hindi po pumuputok yan kahit po sa mainstream media, mga katambay. Ang pumuputok po, yung sinabi po ng Pangulo ang pinag-usapan. Wala siyang interes o sinasabing sayang lang oras, waste time lang, at walang kakwenta-kwenta ang impeachment sa Vice President, mga katambay. Pero tingnan natin kung ano ang pangil at ano salita. Dahil nga, sa nakikita ni Kamanong, dahil nga ang impeachment ay hindi kaagatin ng taong bayan, magkakaproblema siya, baka siya pa unang mademolish sa Malacanang pag tinuloy niya impeachment. Dito naman po sila tumututok. Dahil nga po, ang ginagamit naman po ng pamahalaan ngayon para tutukan, dahil nga barado sila sa confidential fund, dito naman po dinadala sa assassination o sinasabing pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker, kasama ang NBI, di ba? At ang DOJ at kapulisan, dito naman po nila dadalhin. Kasi rito, pag daw ito napatunayan nila na talagang may assassination o may banta sa buhay ng Pangulo, ay madali po ito. Di ba? Pwede po kasi itong tanggalan o matanggal sa serbisyo. Di ba? O hindi na nila kailangan ng impeachment. Ang kailangan nila ngayon, NBI, saka DOJ. Ganun po di ba? Kaya, ganun pa rin, mga katambay. Diretso pa rin sila sa plano na sirain at pabagsakin ng Vice President. Doon pa rin ang lundunon. Komento na inyong lingkod. Kaya saka yung dito, mga katambay, pinapuputok po nila at pinalalabas po ngayon sa social media na ang Vice President ay natatakot pumunta ng NBI, mga katambay. Meron daw kasalanan kasi kaya natatakot, mga katambay. Ibang klase po ang mga detractors po ng Vice President lalo sa social media. Talagang hinusgahan na nila. Wala pang investigasyon, mga katambay. Ganun po talaga Dahil sa social media, sinasabi nga po, marami po dyan binabayaran daw, mga katambay. Kumikita na sila ng sobra-sobra. Dahil sila raw po yung mga attack dog, mga katambay. Mga sinasabing GCash at sinasabing maisimada raw, mga katambay. Ibang klase. Kaya dito sa NBI, hintayin nyo. Nakita nyo naman po yung ginawa ng Vice President, di ba?
Yung sinasabi po hindi siya pumupunta ron sa hearing ng TWADCOM o Quadcom doon sa kanyang confidential fund at DepEd, di ba? Pinuntahan niya. Pupunta po yan. Kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong ma-excite o sobra naman kayo excited. Ang Vice President may trabaho yan. May mga trabaho yan. Hindi naman po yan hinalal ng bayan para lang siraan nyo na siraan at imbestigahan nyo na imbestigahan. Hindi hinalal ng bayan ng Vice President para imbestigahan nyo na imbestigahan at tamnan nyo ng tamnan ng kaso at tamnan nyo ng tamnan ng gawa-gawang issue. Mga katambay, at yung sinabi naman niya, hinalimbawa niya sarili niya na isa siya sa unang magkakaproblema lalo sa sinasabing threat. Unang may threat ang buhay niya dahil nga may nagbabanta sa buhay niya. At yon ay meron na siyang konklusyon di umano. Pero sinabi niya kung mga tambay. Kaya nga may kung. At kung siya'y mamamatay, wag naman sana dahil kailangan siya ng bansa. Kung mamamatay siya, sino pa? Di ba? Mas una siyang mawawala. Wag naman sana. Di ba? Ilalagyan mo ng logic. Kaya lang, siyempre, ang mga detractors, lalo ang mainstream media, siyempre, dadali nila para ma-declare na isang terorista ang Vice President. Di ba? Pagka dineclare nilang isang terorista yan, di ba? Hindi na makakatakbo yan. Di ba? Gagawin na nilang terorista yan. Kamukha nung ginawa daw kay Tebes. Di ba? Excuse me. Iinom lang muna po ng konting tubig ang inyong katambay. Ayun. Ayos. Salamat po. Kaya po dito sa ginagawa po ng NBI, talagang pati ang mainstream media ay nakatutok po sa NBI, mga kababayan. Good luck na lang. Talagang ganun eh. Ang mga Duterte naman, hindi naman po mahinang klaseng politiko yan. Yan pong mga pagiging politiko nila ay talagang bihasa at talagang napakatagal na nilang lingkod bayan, mga katambay. At napakahirap po kasing buwagin, lalo kung ikaw naman walang itinatago. Wala kang itinatago sa Pilipino, sa bayan, malinis ang iyong konsyensya, di ba? Sa totoo lang po, di ba? Sa totoo, ang Vice President pa ang nagsasabi po ng malawakang korupsyon sa gobyerno. Bakit hindi po rito yumayaw-yaw ang DOJ? Walang ginagawa investigasyon ng DOJ, lalo sa issue ng droga ng Pangulo. Yan po ay national threat po ng bansa yan, na hindi po pwedeng tayo magkaroon ng Pangulo na sinasabing addicted o drug user, di ba? Dahil dadalin tayo niyan sa kapahamakan pag may Pangulo po na, addictus ng pinagbabawal ng gamot. Pero, never inimbestigahan ng DOJ yan. Lalong-lalo na siyempre na NBI at kapulisan, mga tambay. Tanging ang Vice President lang kasi ang kailangan po imbestigahan. Kasi, sa nakikita po kasi ng DOJ, lalo ng NBI at ng kapulisan sa pamumuno po ng Police General natin, PNP Chief General Marbil, wala po nakikita yan. Malinis na malinis po ang pagkatao sa tingin nila ang Pangulong Marcos. Walang itinatagong sinasabing lihim tungkol sa droga na hindi po niya napapatunayan pa sa mga Pilipino na siya'y malinis. Di ba? Kaya yung issue ng droga kasi sa Pangulo, kaya niyan lunukin eh. Kaya niyan lunukin yung kahihiyan. Kahihiyan po kasi yun eh. Nakakahiya na po kasi ang ating bansa. Napag-uusapan na po ang ating bansa, lalo po sa issue ng droga sa Pangulo. Kayang-kayang lunukin. Kayang-kayang tanggapin ng isang Pangulo yung kahihiyan. Parang ang Pangulong Marcos ay manhid na siya. Kayang-kayang lunukin na ang tingin sa kanya ng mga Pilipino ay siyang durugista o drug addict o drug user. Ayon kay Kati Binag, Jonathan Morales, at nasabi na rin ng dating Pangulong Duterte, di ba? Kasi nga nakikita nila merong similar na kakaroon po ng comparison dahil do sa mga tao na nagdodurugista. Nakikitaan po, di ba? Ang Pangulong Marcos daw na halhalin tulad do sa mga gumagamit daw ng droga. Mga katabay. Ibang klase, no? Kung ikaw ay Pangulo, kaya mong lunukin yung kahihiyan, dala-dala mo ang bansang Pilipinas, ikaw ang Pangulo.
Samantalang napakabilis na ngayon patunayan kung talaga hindi ka nagdodroga, no? Pero idinidribble, ano? Ididribble mo yung mga issue ng droga sa'yo. Tapos yung issue ng mga korupsyon, dadalhin mo lang sa Vice President, siya yung gagawin mong, panakip butas do sa mga issue mo para yung mga issue mo mawala. Hindi mapag-usapan at ma-focus, mapunta ang issue sa mga Duterte, sa dating Pangulong Duterte at kay BP Sara. Pero hindi naman po tanga, lalo yung mga nasa ibang bansa, hindi po sila tanga. Kaya nga po hirap na hirap tayo makakuha ng malalaking investor. Di ba? Kasi meron tayong presidente na hindi po niya tinutuldukan yung issue niya, lalo sa droga. Di ba? Saan po nakatutok? Sa impeachment. Saka dito sa NBI ngayon. Dito sila nakatutok. Nagsasalita ang Pangulo, napakatapang ng Pangulo. Pagka doon sa issue na sinasabi na kaagatin ng media, katulad ng assassination, yung pagbabanta sa buhay niya, nagsasalita siya ron. Ngayon, nagsalita na naman siya dahil may impeachment naman daw. Nagsasalita siya. Pero sa issue po ng about sa personal na sinasabi pinagbibintangan na siya na siya ay addictus, hindi po siya nagsasalita. Never po siya nagsalita at binanggit ang pangalang Kati Binag. Never. Hindi niya binabanggit. At wala nagtatanong na media dyan. Di ba? At walang investigasyon ng DOJ dyan. Never inimbestiga ng NBI yan, DOJ, at ng kapulisan, PIDEA. Kung totoo ang sinasabi ni Kati Binag. Di ba? Wala. At wala rin pong investigasyon dyan ng Kamara. Di ba? Saan po dinadala? Dito pa sa statement. Naglabas lang po na statement, napakaiksi pa. Para doon sasabihin na hindi importante, ang impeachment na gagawin o gagawin pa o niluluto na impeachment kay Vice President. Di ba? Nakakagulat. Yan, ngayon. Dito tayo dinadala ngayon. Saan naman tayo dinadala ng pamahalaan, mga tambay? Dito naman po sa NBI, dito sa DOJ, sa assassination o sinasabing pagbabanta sa buhay. Diyan naman tayo ngayon dadalhin. Ilang linggo kaya yan? Ilang buwan kaya yan? Aabutin kaya na ilang buwan yung issue na yan, mga tambay? Kaya, good luck na lang po. Pero ang taong bayan, nananatili na handun po yung wala ng tiwala ang taong bayan sa pamahalaan. Lalo sa Pangulong Marcos. Lalo sa Speaker. Hindi na nagtitiwala. Lalo sa Senate President. Hindi na rin nagtitiwala ang mga taong bayan ngayon. Ang mga Pilipino, lalo mga taxpayer. Kasi yung mga tinatax ng taxpayer, talagang nakikita po ng taxpayer na hindi po nakikita yung mga tax kung saan napupunta. Walang programa. Puro pamumulitika lang ang ginagawa. Di ba? Kaya dito po mga kababayan, nakakalungkot, Meron tayong presidente, limitado lang magsalita. Limitado lang magsalita sa mga issue. At never mo makikitaan na siya ay may yag balls sa lahat ng issue. Never po natin nakita ang isang Pangulo na may yag balls sa issue at programa. At lalo po sa droga, krimen, korupsyon. Wala tayong makikita na siya isang presidente na talagang matapang about sa mga problema lalo sa korupsyon, droga at krimen. Walang pangil, walang yagbols pagdating sa mga problemang malalaki. Lalo siyempre, yung mga pangako niya, asahan pa ba natin yun? Napako na yun. Di ba? Nakita naman natin kung saan dinadala ng Pangulo ngayon. Yung hindi nila magawang pagtugon, dito lang, magtatatlong taon na. Dinala tayo sa confidential fund, sa DepEd, ngayon naman, dinadala naman tayo sa buhay naman nila. Napaka-importante ng buhay nila, mga tambay. Pero ang buhay ng Vice President, hindi importante sa kanila, mga tambay. Buhay lang nila. Good luck na lang sa inyo. Muli po, mga tambay, hintayin po natin. Alam naman natin ang mga Duterte ay hindi po yan sumusuko. At hindi yan duwag. Hintayin nyo. Maghintay kayo, mainstream media. Isang araw, pupuntahan yan. Huwag kayo mag-alala. Wala naman itinatago yan at hindi takot harapin. Kung ano man ay binibintang nyo, sasagutin yan.
harap-harap ang pupunta. Kahit babae ang Vice President, mas matapang pa yata siya sa Pangulo ngayon ng ating bansa. Mas may bayag pa yata ang Vice President kaysa sa Presidente ng bansa. Yata. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kababayan, sa mga nagla-like, share, and subscribe, and comment. Maraming salamat po mga kababayan. Isama po natin sa dasal at ingatan ang mga Duterte, Vice President, siyempre po, halos siya na lang po ang Vice President ang talagang tinutuligsa ng gobyerno, pinagtutulong-tulungan na po. Pero nahandiyan naman po ang ating mga kababayan, nagmamahal sa Vice President, sa mga Duterte, siyempre nagmamahal lalo sa ating bayan na hindi malagay sa kumunoy, at maisalba pa ito sa ganitong sitwasyon. Muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.